Kung ikaw ay may hawak kay XRP o kahit matagal mo na siyang minamasdan, siguradong mahalagang mapakinggan ang analysis na ito. Sa video na ito ay himay-himayin po natin ang isang bullish divergence na tahimik na nabubuo sa chart na XRP sa loob ng ilang buwan. Isa pong kilalang crypto analyst ang naglatag ng malinaw na technical structure na maraming traders ang hindi po nakakapansin. At kung tama po ang basa ng market, posibleng papalapit na tayo sa isang critical turning point. Hindi po ito hype, hindi rin ito simpleng prediction. Isa itong masusing paliwanag kung paano po gumagalaw sa XRP bilang parang isang tao na dumadaan sa pressure, pagod at posibleng recovery. Kaya siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil ang analysis na ito ay tumutukoy mismo sa atin bilang mga traders, investors at saka holders. At ayan, ano nga ba ang nangyari kay XRP matapos ang kanyang all-time high? Balikan muna natin kung saan po nagsimula ang kwento ni XRP. Noong July ay umabot po sa XRP sa kanyang all-time high na $3.65. Dito nagsimulang magpakita ng pagod ang market. Hindi na niya kayang itulak pataas ang presyo kahit mataas pa ang interes. Ayon po sa analysis ni Chartner dito nabuo ang isang malinaw na technical structure. Si XRP po ay gumawa ng descending resistance habang pinapanatili ang flat horizontal support. Ibig sabihin, habang bumababa po ang bawat rally, may isang antas pa ring pinanghahawakan ang presyo. Para itong taong unti-unting pinipiga ng pressure pero ayaw pang bumitaw. Importante ito dahil dito po nagsimulang mabuo ang mas malaking galaw sa hinarap. Ngayon ay paano po ba nabuo ang descending triangle at bakit po ba ito mahalaga? Sa paglipas ng mga linggo, nag-compress ang galaw na XRP sa loob ng isang descending triangle. Ang bawat bounce ay mas mahina kaysa sa nauna at ang bawat seller ay mas agresibo. Ipinapakita nito na kontrolado ng selling pressure ang market kahit may support pa. Unti-unti itong hinahataw ng mga nagbebenta. Sa technical analysis, ang ganitong structure ay parang warning sign. Kapag nabasag ang support, kadalasan ay may kasunod na malakas na galaw pababa. At ito mismo ang nangyari kay XRP. Ang pattern na ito ay mahalaga dahil dito po natin makikita kung paano po nag-shift ang sentiment ng market mula optimism patungo sa takot. Ngayon ay bakit po ba critical ang breakdown noong October para kay XRP? Noong October ay dumating po ang decisive moment. Tuluyang nabasag ni XRP ang kanyang horizontal support. Ayan po, dito sa chart, yan po yung kulay red. Yan po ang tinutukoy rito na horizontal support. At dito po nagsimula ang bagong yugto ng kanyang kwento. Ayon po kay Chartner dito, ito ang simula ng lower low trend line na hanggang ngayon ay iginagalang pa rin ng presyo. Kahit may mga short-term bounce, bumabalik pa rin sa XRP sa ilalim ng structure. Ibig sabihin, disiplinado ang kanyang galaw. Para siyang taong sinusubukang tumayo, pero may bigat pang pumipigil. Importante po ito sa atin dahil ipinapakita nito na malinaw ang trend at hindi pa tapos ang proseso ng correction. Ngayon, paano naman po naging mahalaga ang rejection level na $2.70? Matapos po ang breakdown, ayan, kitang-kita po sa chart, ay sinubukan po ni XRP na bumawi. Umakyat siya pabalik sa dating support na ngayon ay naging resistance sa $2.70. Ngunit dito siya nakaranas ng matinding pagtanggi. Nauntog po siya. Kaya
matapos po siyang mauntog, mabilis siyang bumagsak pabalik sa lower trend line. Yung lower trend line po na yan ay yan po yung kulay puti. Para po itong taong umasa pero nabigo. Ayon po sa analysis, ang rejection na ito ang nag-confirm na valid ang downtrend. Simula noon, bawat rally ay mas mahina. Bawat pag-angat ay sinusundan ng mas mabigat na pagbagsak. Mahalaga po ito sa atin dahil dito po natin makikita kung saan aktibong nagbebenta ang market. Ngayon, paano naman po nabuo ang bullish divergence kahit bumababa ang presyo? Dito naman po nagiging interesting ang kwento ng XRP. Habang patuloy po siyang gumagawa ng lower lows sa price, ang RSI naman ay gumagawa ng higher lows. Ito ang tinatawag na bullish divergence. Yan po yung RSI, yung nasa ibabang bahagi ng chart. Ang ibig pong sabihin nito ay kahit bumababa ang presyo, humihina na ang selling momentum. Parang taong tumatakbo pababa pero hinihingal na. Ayon po kay ChartNerd, dito dapat tumingin ang mga traders. Ang divergence na ito ay nagsimula pa noong October at habang iginagalang na XRP ang lower trend line, nananatiling valid po ang setup. Hindi pa ito signal ng pump, pero ito ay babala na maaring magbago ang direksyon. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at saka holders? Para po sa atin, mahalagang maintindihan po natin ang konteksto. Ang bullish divergence ay hindi po agarang buy signal. Isa itong kondisyon na nagsasabing humihina na ang mga sellers. Kung mag-break or mabasag ni XRP ang descending resistance, posibleng bumalik po siya sa $2.70 na price zone. Ngunit kung mabasag naman ang lower trend line, maaaring ma-delay ang breakout. Hindi po mawawala ang divergence, pero kakailanganin ng mas mahabang consolidation. Bilang mga traders at saka holders, kailangan po natin na maging pasensyoso, hindi emosyonal, at laging nakabase po sa structure at saka momentum ng market. Ano naman po ang personal kong pananaw or ano naman ang aking masasabi tungkol sa kalagayan ni XRP ngayon? Yan, sa aking sariling opinion, si XRP ay nasa critical crossroads ngayon. Hindi po siya mahina, pero hindi rin po siya malakas. Parang taong nagpapahinga bago gumawa ng malaking desisyon. Ang bullish divergence ay nagbibigay po ng pag-asa, pero hindi po garantiya. Ang market ay kailangan pong magpakita ng confirmation. Bilang mga investors at saka hodlers, mas mahalaga po ang risk management kaysa excitement. Kung mag-succeed or magtagumpay ang breakout, malaki po ang potential reward. Kung hindi naman, kailangan lang nating maghintay. Sa crypto, ang timing po at saka disiplina ang tunay na edge. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.